Harvey, kinakabahan ako. Mahinang sabi ko habang hawak-hawak ko ang kamay ni Harvey. Ito na ang araw na ipakikilala ako ni Harvey sa pamilya niya. Halos lumalabas na ang puso ko sa aking dibdib dahil sa sobrang lakas ng kabog nito. At halos manginig naman ang mga kamay kong nilalamig din ako. Huwag kang kabahan. I'm with you and I will make you feel safe. Let's go. Saad ni Harvey at inaya na niya akong lumabas ng sasakyan. Pagkalabas ko naman ng sasakyan ay agad na namilog ang mga mata ko dahil sa ganda at laki ng bahay nila Harvey. Para itong palasyo dahil sa sobrang laki at ganda nito. Makikita rin ang iba't ibang sasakyan na nakaparada sa unang tingin pa lang ay halatang mamahalin na iyon. Tanaw ko din ang napakalaking hardin na punong-puno ng mga magagandang bulaklak. Kahit na nasa labas pa lang kami, ay kamangha-mangha na ang bahay nila Harvey at sobrang laki na nito para sa akin. Paano pa kaya kung pumasok na kami? Napansin ko ang apat na matipunong lalaki na pare-parehong nakaitim at may nakakabit sa mga tainga nila. Sa tingin ko ay mga guard sila ng pamilya ni Harvey. May sumulpot na dalawang babae naman na nakasuot ng damit pangkasambahay ang dumating at binuksan ang pagkakalaki-laking gate at inaya kaming pumasok. Napakapit na lang ako kay Harvey habang naglalakad kami papunta sa mismong pintuan ng bahay nila. Habang naglalakad kami ay may iba pa akong kasambahay na nakita na may kanya-kanyang ginagawa. Ang iba ay may daladalang mga kahon at ang iba ay nasa hardin na nag-aayos doon. Natigil naman ang pagmamasid ko sa lugar nang marinig ko si Harvey na nagsalita at doon ko lang na napagtanto na nasa harapan na pala kami ng pintuan nila. Bumukas iyon. Bigla at mula roon ay nakita ko ang loob ng bahay nila Harvey. Punong-puno iyon ng mga mamahaling bagay. Tipong nakakahiyang maglakad dahil baka madumihan ko lang ang kumikinang na sahig. Napatingin ako sa isang sulok at doon nakita ko ang sala nila Harvey na may magandang sofa. May lamesa sa harap noon at nakita ko ang mga mamahaling palamuti na nakalagay sa lamesa. Napadaan kami sa kusina nila at doon ay nakita ko ang iba pang kasambahay na nagtitipon-tipon dahil nagluluto yata sila. At nang dumaan kami ay sabay-sabay silang tumigil at yumuko sa amin na para bang nagbibigay galang. Nahiya naman ako dahil hindi naman ako ang amo nila. Pero nagbigay galang pa rin sila sa akin. Hanggang sa nakarating na kami sa dining area at doon naghihintay sa amin ang lamesa na punong-puno ng mga pagkain at ang mga plato at kutsarang mamahalin na nakaayos. Inayos naman ni Harvey ang upuan at doon ako pinaupo at kasunod noon ay siya naman ang umupo. Aling Lourdes, call Mom and Dad and say me and Anya are already here. Thanks, tawag ni Harvey sa isang babae na medyo may katandaan na. Sa tingin ko ay ito ang mayordoma. Muli naman akong napatingin sa paligid. Napakalaki ng lamesa at punong-puno ng pagkain. Sobrang linis at kumikinang pa ang mga plato, baso, kutsara at tinidor. Tumingala naman ako at nakita ko ang napakalaking chandelier na sa tingin ko ay sobrang mamahalan. Dahil parang may mga diamond pa ito na lalong nagpaganda at nagpakinang sa lugar. Maya-maya pa ay may nagsalita dahilan upang umayos ako ng upo at muli na naman akong kinabahan. Sir Harvey, nandito na po sila ma'am. Saad ng kasambahay na kausap ni Harvey kanina. At kasunod noon ay dumating na nga ang mga magulang ni Harvey.
Una kong nakita ang mom ni Harvey na sobrang ganda at hindi mo aakalain na nasa 40s na ito. Napaka-eleganteng babae niya. Ang kanyang mga kamay ay may mga alahas at napansin ko naman ang napakagandang singsing na suot niya. Siguro iyon ang wedding ring nila ng asawa nila. Kasunod noon ay isang matipuno at gwapong lalaki naman ang nakita ko na sa tingin ko ay ang dad ni Harvey. Matipuno rin ito at halata pa rin ang kagwapuhan. Kamukha niya si Harvey, kaya sa tingin ko ay sa kanya nagmana si Harvey. Nang makita naman ako ng mom ni Harvey, ay agad akong nginitian nito. Sa sandaling iyon ay pakiramdam ko ay kahit papaano ay nabawasan ang tinik sa lalamunan ko. Kahit na nga nginitian lang ako ng mom ni Harvey, ay gumaan na agad ng kaunti ang pakiramdam ko. Nang makita naman ako ng dad ni Harvey, ay bahagya lang itong umiti at inalalayan ng mom ni Harvey na umupo sa harap namin. "So, you are the girlfriend of my son, Harvey?" Tanong sa akin ng mom ni Harvey, habang may ngiti sa kanyang mga mukha. Pansin ko rin ang mga mata nito na nagniningning. Kinabahan naman ako at napahawak sa dress ko at nagsalita. "Opo, ako po si Anya." Kinakabahan na sagot ko habang nakatingin sa kanilang dalawang mag-asawa. Kung ang mom ni Harvey ay may malawak na ngiti sa kanyang labi, ang dad naman niya ay may seryosong mukha lang at tila sinisiyasat ang galaw ko. "Lourdes, serve the food." Tipid na saad ng dad ni Harvey at ganoon nga ang ginawa ng mga kasambahay. Noong una ay nahiya pa ako dahil sila mismo ang naglagay ng pagkain sa plato, ngunit ang sabi ni Harvey ay ayos lang daw iyon at pabayaan kung sila na ang gumawa noon, kaya hindi na rin ako umangal. Sobrang dami ng mga pagkain. Sa sobrang dami noon, kahit napakalaki ng lamesa ay napuno pa rin ito ng mga pagkain. "Pagpasensyahan mo na, Anya, at kakaunti lang ang niluto ko. Gusto ko kasing ako mismo ang magluto para sa'yo, kaya hindi na ako nagpa-catering. Don't worry, I'm good at cooking." Nakasaad pangiti nito sa akin. Ako naman ay namangha dahil sabi niya pa ay kakaunti lang ito. Halos matunaw na nga ang mga mata ko sa dami nito. Nahiya naman ako dahil nag-abala pa ang mom ni Harvey at siya pa talaga ang nagluto ng mga ito. By the way, he is Harold Vega and I'm Marie Chris Vega, Harry's parents. Pagpapakilala ng mom ni Harvey sa akin. "I'm Anya Rivera po." Nakangiting sabi ko naman kahit nahihiya ako. "My girlfriend." Nagulat naman ako nang sabihin iyon ni Harvey. Pagkatapos kong magsalita, dahilan upang mas lalo pa akong mahiya. Hinampas ko naman ang braso ni Harvey at tumawa lang ito at nahihiyang nagsimula na akong kumain. Tapos na kaming kumain nang biglang may isang magandang dilag ang dumating. Napakaganda niya. Hawig niya ang nanay ni Harvey. Matangkad ito ngunit sa tingin ko ay mas bata ito kay Harvey. Tamang-tama lang sa katawan niya ang kanyang damit dahil sexy naman siya. Ang mukha naman niya ay may makeup ngunit sakto lang iyon upang makita ang natural niya na ganda niya. "Hello everyone," naputol ang sasabihin niya dahil napansin niya ako. Natigil naman ako sa pagkatitig sa kanya dahil nahiya ako. "Oh hi! You must be the girl that I saw on my brother's phone? Oh my God, you're so pretty. I feel like we can be best friends." Sobrang excited na sabi nito habang may malaking ngiti ito sa labi. Nagulat naman ako dahil sa mga sinasabi nito. Brother's phone? At sinabi niyang maganda ako? Grabe, nakakapanibago kapag sinabihan ka ng maganda galing sa isang babaeng maganda rin. Naupo siya sa tabi ng mga magulang nila Harvey at naglagay ng pagkain niya sa sarili niyang plato.
Puro gulay at mga pagkain na hindi masyadong nakakataba ang kinuha niya. Siguro ay iniingatan niya ang maganda niyang figure. So, you're the reason why my son is now a good student? Saad ng ma'am ni Harvey at agad naman ako napatingin kay Harvey at napakunot ang noo. Ako? Natawa na lang ng bahagya ang ma'am ni Harvey at nagsalita muli. Kung hindi mo matatanong, ang batang iyan ay suki ng guidance. Halos lahat ng private school sa Pilipinas ay pinasukan na niya, ngunit sinusuka siya dahil sa pagiging sobrang pasaway. Sinusubukan ko na rin iyang pag-aralin sa probinsya, pero walang talab. Sa Silvius School lang pala titino iyan dahil sa'yo. Mahabang papaliwanag sa akin ng ma'am ni Harvey. Namula naman ang pisngi ko dahil talagang naniniwala ang ma'am ni Harvey na ako ang dahilan kung bakit nagbago si Harvey. Of course, I will be a good person now because of Anya, sabi ni Harvey habang nakatingin sa akin at hinihimas ang buhok ko. Agad naman akong napayuko dahil sa hiya, dahil sa ginawa niyang iyon at saka kinilig din ako. Let's go, Anya, ililibot kita sa bahay. Pag-aya sa akin ng ma'am ni Harvey at sabay kaming tumayo. I'll talk to you, Harvey, saad din ng ama ni Harvey. Samantalang ang kapatid naman ni Harvey ay nananatili sa lamesa at kumakain. Napatigil kami ng ma'am ni Harvey dito sa hardin nila na napakaganda. Ito ang huli naming pupuntahan dahil nalibot na namin ang buong bahay. Sobrang sakit na nga ng paa ko dahil para akong lumibot sa isang mall dahil sa laki ng bahay nila. Sobrang dami rin ng mga kwento sa akin ng ma'am ni Harvey. Katulad na lang ng pamumuhay nila sa ibang bansa noon, tungkol sa business nila at syempre, ang tungkol din sa kalokohan ni Harvey. Nalaman ko rin na sobrang daming babae nung loko-loko na iyon, dati at sakit sa ulo ng ma'am niya. Palagi raw iyong wala sa gabi dahil pumupunta sa mga bar and club tapos laging lasing. Iyon pala ang dahilan kung bakit ang sabi ni Harvey ay may problema sila ng ma'am niya. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko na mainis dahil sa nalaman ko madami pala siyang babae dati. Kasalanan ko rin naman. Sino ba naman ang nag-iisip na hindi lalapitan ng mga babae si Harvey? Ang daming mga babaeng humahabol doon kahit sa school pa lang namin. Anya, I'm really thankful that you helped my son to change. Bigabi kaming magkaaway ng anak ko na iyon dahil lang sa pagiging pasaway niya. Ilang mga babae na rin ang nagpupunta dito sa bahay dahil hinahanap siya. And now, you're here, I think Harvey will be a good person. Sabi sa akin ng ma'am ni Harvey habang hawak-hawak ko ang mga kamay ko at mukhang naluluha na siya. Ngumiti naman ako. Masaya po akong makatulong. Salamat din po dahil tanggap ninyo ako bilang nobya ng anak ninyo. Nahihiyang sagot ko. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na hindi problema sa pamilya nila ang layo ng estado ng pamumuhay naming dalawa. Mayaman si Harvey, ako naman ay hindi. Don't say that. We don't mind if you're poor or not. As long as my son loves you, our family will love you too. Malambing na saad niya at niyakap ako. Nag-alanga naman ako, ay niyakap ko siya pabalik. Ramdam ko na totoo lahat ng pinapakita niya sa akin. Lahat ng sinasabi niya ay galing sa puso at ang mga galaw niya ay para bang pangalawang nanay ko siya. May iwan muna kita. Kukuha lang ako ng juice na mainom natin. Ano bang gusto mong juice? Milk or coffee? Umiinom ka ba ng alak? Nagulat naman ako na naitanong niya, kaya nanlaki ang mga mata ko. Hindi po ako nakakainom ng alak, tita. Juice na lang po. Nauutal na sagot ko. Ngumiti naman siya, mabuti naman. Pagsabihan mo rin ang anak ko na huwag uminom ng alak at baka makikinig sa iyo. At isa pa, huwag mo na akong tatawaging tita.
Ma'am na lang. Saad nito bago siya umalis. Ako naman ay naiwan sa may hardin. Naupo ako sa may bench dito. Maya-maya pa ay nainip ako, kaya naman naglakad-lakad muna ako. Napakaraming bulaklak dito. Iba-ibang uri at napakaganda at mabango rin. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa mapunta ako sa isang dulo. Roon ay nakita ko ang isang swimming pool. Nakalimutan yata akong dalhin dito ni ma'am, kaya hindi ko alam na may swimming pool pala sila. Nabigla naman ako nang may narinig akong magsalita at nagtago agad ako. Nang mabawi ko na ang mga hininga ko ay unti-unti akong sumilip at tiningnan ko kung sino ang nagsasalita at nakita kong ang dad iyon ni Harvey. Nakaupo sila sa isang upuan at doon kausap niya si Harvey. Nagtago ulit ako at dahil umiral ang pagiging tsismosa ko ay pinakinggan ko na lang ang usapan nila. Mabuti naman at nagbago ka na. Babae lang pala ang magpapabago sa'yo. Rinig kong saad ng dad ni Harvey. Hindi lang basta-basta babae si Anya, dad. She's not like those girls out there. Pagpapaliwanag naman ni Harvey, dahilan tuloy para kiligin ako. I see. Be serious, Harvey. I can see that she has a fragile heart. I don't want you to break her heart and hurt her. Sabi pa ng dad ni Harvey. Napangiti naman ako dahil kaya naman pala ito nakamasid sa akin. Ay tinitingnan niya ang kilos ko at kinikilatis ang pagkatao ko. Buti pa ang ama ni Harvey, hindi pa saway eh. Yes, Dad, I will. I love Anya, and I'm serious this time. Hindi ko siya ipapakilala sa inyo kung hindi ako seryoso sa kanya. Sagot ni Harvey. Napahawak naman ako sa dibdib ko dahil ramdam kong sumasayaw ang puso ko dahil sa kilig. Sumilip muli ako at nakita ko na nakatayo na sila sa upuan. At akmang pupunta na rito sa hardin, kaya dali-dali akong tumakbo at umupo ulit sa upuan at pilit kong itinago ang kilig na nararamdaman ko. Dito nga sila sa hardin pumunta at umakto na lang ako na hindi ko alam na nandun sila galing. Sakto naman ang pagdating ni ma'am. Tumabi sa akin si Harvey at ang dad naman ni Harvey ay tinulungan si ma'am sa pagdadala ng mga inumin. Honey, let's go! Naghihintay na si Benchy. Biglang saad ni dad ni Harvey. Where are you going, ma'am? Tanong naman ni Harvey. Vacation. Honeymoon. Sabay na sagot ng mga magulang ni Harvey. Dahilan upang lahat kami ay matawa. Mag-aanak ulit kami. Mag-aasawa ka na kasi. Dagdag pa ng dad ni Harvey habang nakangisi. Grabe, ngayon ko lang ito nakitang ngumiti at hawig talaga sila ni Harvey. At parehong bastos mag-isip. Harold, stop it. Bata pa yung mga yan. I'm sure they have their own priorities. Pagsaway naman ni ma'am. Paano ba yan, ma'am? Si Anya ang priority ko. Pang-asar ni Harvey habang nakatingin sa akin. Nakita ko naman ang pagtawa ng dad ni Harvey at ang pagkunot ng noo ni ma'am, pero kalaunan ay natawa na din ito. Paano ba yan, tita? In love sa akin itong anak niyo. Bulong ko naman sa aking isipan at nakitawa na rin ako sa kanila. Aalis din kami ni Anya, ma'am. Pupunta kami sa resort ni Uncle Tyre. Pagputol naman ni Harvey sa tawanan namin. Napalingon naman ako sa kanya dahil wala sa usapan namin iyon. Wala siyang nasabi na pupunta kami sa ibang lugar pagkatapos namin pumunta sa bahay nila. Sakto sabay na kaya sa amin. Alok pa ng ma'am ni Harvey. Malalaki na yan, honey, mauna na tayo. Gusto na kitang masolo. Pagtutol pa ng dad ni Harvey. Natawa naman kaming dalawa dahil mukhang excited na ito sa bakasyon kuno nila. Mauna na kami, Anya. Harvey, ikaw alagaan mo yan si Anya kapag nando na kayo sa resort ng Uncle Tyre mo, ha? Paalala pa ni ma'am sa anak niyang si Harvey.
Sabay naman kaming kumaway bago pa sila sumakay ng sasakyan. Why so quiet? Tanong ni Harvey kaya agad na nag-iba ang mood ko. Tiningnan ko lang siya ng masama at nagpatuloy sa pagtingin sa mga bulaklak sa paligid at pag-inom nitong juice na binigay sa akin ni Ma'am. Did my mom say something? May nalaman ka ba? Tanong niya sa mahinang boses kaya agad akong napalingon. Tumpak! Tama iyang nasa isip mo, Harvey. Wala ka sa presinto pero kailangan mong magpaliwanag. Oo, babaero ka daw. Inom ka pa ng inom. Kumusta pagiging habulin ng mga babae, dude? Sagot ko na may halong pang-asar. Hindi naman ako galit. Hindi ko lang maiwasan na magselos. I'm sorry, dati iyon. Hindi na ngayon. My mom have already said it. You changed me, so don't be mad at me, baby. Malambing na saad ni Harvey habang yakap-yakap ako ng patalikod. Hindi naman nakaligtas ang malambot kong puso dahil sa ginawa niyang iyon. Agad na natunaw ang puso ko at ramdam ko ang mga paru-paro sa loob ng tiyan ko dahil sa kilig. Patago akong ngumiti at itinago ang kilig ko. Sino bang nagsabi sa'yo na galit ako? Tipid na saad ko upang hindi niya mahalata ang kilig na boses ko. Baka pag nalaman niyang kinikilig ako, ay asar-asarin ako nito. Kailangan ay siya lang ang magmukhang patay na patay sa akin kahit na halos mamatay na ako sa kilig nito. Are you sure you're not mad at me? Tanong niya sa akin. Tumango lang ako. Kiss mo nga ako kung hindi ka galit sa akin. Mapang-asar na saad nito sa akin. Agad naman akong umalis mula sa pagkakayakap niya at tiningnan ko siya ng masama. Tigil-tigilan mo ako, Harvey. Hindi nakakatuwa. Masungit na saad ko, naglakad at papuntang gate nila. Who said I'm joking? Kailangan ko ng kiss, Anya, para naman ganahan ako. Pangungulit pa nito sa akin, ngunit hindi ko na ito pinansin. Kapag kasi pinansin ko ito, ay hindi ako nito titigilan at baka mauto na naman ako nito, loko-loko lalaking ito. Pagkarating ko sa gate ay agad akong pinagbuksan ng guard. Bago pa man ako makalabas ay may narinig akong babaeng sumisigaw. Ate Anya, where are you going? Sama ako. Sigaw ng kapatid ni Harvey mula sa balcony ng bahay nila. Huwag ka nang sumama, pa-apple ka lang. Singit ni Harvey na magsasalita na sana ako. Natanaw ko naman ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha ng kapatid niya, ngunit hindi na ito umangal pa. Inalalayan ako ni Harvey palabas at siya na rin ang nagbukas ng pintuan ng sasakyan. Hindi ako sa front seat umupo, kundi sa back seat dahil baka kulitin na naman ako at baka nakawan pa ako ng halik nitong lalaking ito. Mahirap na baka may kababalaghan pang mangyari sa loob ng sasakyan.